Uy, mga kababayan, alam nyo ba yung tulay sa Arayat, Pampanga na parang forever na bitin? Yung San Agustin Bridge na yan, 8 taon na raw na natenga. Pero ngayon, target na raw tapusin sa 2026. Kanina lang, bumalik ang team ng Department of Public Works and Highways doon para tignan ulit. Sabi ni Secretary Vince Dizon, sisimulan na talaga nila ang konstruksyon. Matagal na raw kasing naantala ito pero excited silang matatapos na. Ayan ha. Okay, mga kaibigan, mga kababayan at mga kawalk sa buong mundo. Ako si Lan ng #Walk with Lan, ang inyong tagapagbalita na may hawak na mikropono at isang malaking kutsilyo para sa mga kasinungalingan. Sa gitna ng mga pangakong lumulutang tulad ng mga bula sa sabon, narito tayo ngayon upang suriin ang isang klasikong kwento ng gobyerno. Ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. 8 taon na raw nabitin, parang relasyon na walang closure. Pero sabi ni Secretary Vince Dizon, tapos na raw ito sa 2026. Totoo ba? O isa na namang punchline sa komedya ng buhay Pilipino? Mga kabataan, mga OFW na nagpapakahirap sa abroad, ito'y para sa inyo upang maalala ninyo ang katotohanan, ang unang dinudurog sa gitna ng kasinungalingan. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Shoutout sa mga manonood sa Pilipinas. Kayo ang pundasyon sa United States of America, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, at Italy. Salamat sa pagiging tulay namin sa mundo. Manood hanggang dulo para masira natin ang algorithm na ito. Panoorin lahat Mag-like, mag-comment at i-share para sa mas mataas ang satisfaction survey natin. Mga kawak, simulan natin sa factual na kwento. Ang San Agustin Bridge na nasa Arayat, Pampanga ay nagsimula noong 2018. Target na tapusin sa 2021. Pero anong nangyari? COVID-19 pandemic daw ang dahilan. Excuse me. Mula September hanggang December 2021, naantala. Pero ayon sa mga ulat mula ABS-CBN at Manila Times, ang pera ay na-divert sa mga flood control projects ng dating opisyal. Okay, parang ang tulay na naging biktima ng priority shifting mula sa kalsada patungo sa mga proyektong may mas malaking kickback. Witty ba? Pero 8 taon na paghihintay at ang mga residente sa Arayat ay nagdurusa sa trapiko at baha. Para sa mga OFW, ito yung reminder ng inefficiencies sa bayan na dahilan kung bakit kayo lumayo. Mga kabataan, huwag kayong maging bitin tulad nito. Educate yourselves. Para masira ang algorithm, mag-comment kayo. Anong pinakamalaking delay sa buhay mo? I-like kung agree ka sa aking komentaryo. Okay, ngayon noong January 2026, bumalik ang DPWH sa tulay. Si Secretary Vince Dizon na parang bayani sa pelikula ay nangako na tapos na bago matapos ang taon. Ayon sa GMA News at Sunstar, priority project ito kasama ang Candaba Bridge. Pero critical tayo dito Bakit ngayon lang? Dahil sa utos ni Presidente Marcos Jr. na tapusin ang mga natenggang proyekto. O dahil eleksyon na naman, ang tulay ba ay magiging bridge to nowhere o bridge to votes? Construction resumed December 2025 gamit ang savings ng department. Para sa mga UAE at Hong Kong na nasa construction industry, alam ninyo ang halaga ng timeline. Dito parang joke, shout out sa Canada at Australia. Kayo na may maayos na infrastructure, tulungan ninyo kaming mag-demand ng better. Mag-subscribe na para sa higit pang ganitong deep dives. Huwag mong i-skip i-watch time ang key para masirang algorithm at ma-reach ang mas marami. Okay intellectual tayo rito mga kawok. Bakit delayed? Una, pandemya.
Totoo ha, pero excuse ba yan para sa lahat? Ikalawa, fund diversion mula sa bridge patungo sa flood control. Sabi ni Dizon sa ABS-CBN. Ikatlo, substandard project sa area tulad ng Kandating flood control na nasira after 1 year lang. O parang ang gobyerno ha, ay nagbibuild ng sandcastle sa tabing dagat. Maganda sa picture pero nawawala sa alon. Para sa mga kabataan, ito'y lesson sa korupsyon at bureaucracy. OFW sa Japan at Italy, compare nyo sa inyong bansa. Bakit tayo laging delayed ha? Factual stats, 8 taon mula 2018 at ngayon lang aksyon dahil sa presidential directive. Mag-dislike kung galit ka sa delays, pero like ang video para sa katotohanan. Sumali sa membership para sa mga exclusive content behind the scenes. Ano ang epekto nito sa riot, trapiko, baha at nawawalang oportunidad? Para sa mga residente, ito'y hindi lang tulay, it's a lifeline. Bakit ang Pampanga na may malaking ekonomiya ay naghihintay ng ganito? Parang ang DPWH ay may delayed department, specialized sa excuses. Ayon sa Punto Central Luzon, once tapos, makikinabang ang marami sa transport. Para sa mga OFW sa Denmark at UK, ito'y reminder ng remittances ninyo ay dapat sa maayos na infrastructure. Mga kabataan, huwag kayong manood lang. Mag-activism. Shout out sa Amerika, sa United States of America, sa New York, sa New York, sa Boston, sa Chicago, sa Illinois, isa lang pala yun. At sa Pilipinas, dyan sa Arayat, okay, sa Pampanga, sa Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Batanes, ano pa ba? Rizal, Quezon, Batangas, Cavite, bayan yan ng Revilla, Bicol area, Albay, Masbate, Mindanao, sa General Santos City, sa Davao, sa Cebu, sa Bohol, okay, sa Quirino, sa Aurora, at kung ano-ano pa. Shout out sa inyo mga kababayan ko. Okay? Kayo ang core audience natin, Kayong core audience, salamat para masira ang algorithm. Suportahan niyo po kami. Maraming salamat po talaga, Okay, tapos na ba talaga sa 2026, mga kaibigan? Sa huli mga kawok, ang San Agustin Bridge ay simbolo ng pag-asa at pagkadismaya. Tapos ba talaga sa 2026? Sana. Pero bantayan natin, Kung ang tulay ay bitin, huwag tayong maging bitin sa katotohanan. Mag-subscribe na, sumali sa membership, at maging bahagi ng laban. Salamat sa mga taga-Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy, US at Pilipinas. Watch full, i-like, i-comment, i-share. Yan ang paraan para masira ang algorithm na nakadepende sa watch time, likes, dislikes at feedback. Hanggang sa susunod na deep dive. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.